Ngayong umaga nga ay sisimulan na nating magbinhi ng mga buto na nakuha natin sa Taytay kahapon. Aba, pagdating ko pa lamang ay sinilip ko na agad itong itinanim nga natin nung nakaraan. Akala mo naman talagang tutubo agad-agad. Ilang araw pa nga lang ito ha. Nakakatuwa lang na araw-araw nga meron na tayong susubaybayan na lumalaki dito sa Kaingin. Laking pasasalamat ko talaga sa mga kapatid kong very supportive dito sa pagtatanim at sa pagde-develop nga nitong ating Kaingin. Kahit nga itong mga buto sa kanila na halos lahat galing at yung iba nga ibigay ng aking mga pinsan dito sa amin. Pag ito nga mga gulay na to ang nakikita mong lalaki dito sa Kaingin ay gaganahan ka talaga sa araw-araw na paggawa dito sa bukid. Nagiging habit ko na nga rin ang pagpunta dito tuwing umaga, dito na lang magkakape at minsan nga inaabot dito na lang kami nanananghalian at kung medyo inuulan nga tayo sa bandang tanghali, sa hapon pupunta ulit dito para nga bisitahin ang mga naglalakihang halaman dito. Marami-rami na nga rin ang mga ornamental plants na nakatanim dito kaya sa susunod makikita na lang natin ang nagagandahang bulaklak at makukulay na halaman dito. Maraming salamat din po pala sa mga sumusubaybay dito sa ating Kainging serye. Ang dami nga nagko-comment at talaga namang nag-enjoy sila sa panonood at minsan nga yung iba nag-PPM pa. At pag gano'n naman talaga ay gaganahan talaga kami ni Missy sa pagtatrabaho dito sa Kaingin. At sa totoo lang sa pag-upload ko naman ito wala naman talagang kikitain. Basta importante masaya lang kami sa gawain at sa susunod nga dahil nga sa pagtatanim natin dito sa Kaingin ay meron tayong harvestin, yun ang mahalaga. Kaya nga sabi ko tuloy-tuloy lang namin ang pag-upload ng mga video sa mga platform at papasaan ba malay mo magustuhan talaga ng mga viewers at maraming maka-appreciate sa mga ginagawa namin o given na lang kung talagang papalarin na kumita sa pag-upload ng mga video. O tuloy-tuloy lang basta importante masaya tayo sa mga ginagawa natin. Sa mga oras na ito sinimulan ko na ang paglalagay nitong mga kalabasa at talaga namang sabi ko napakarami nga naman ito para dito sa space na meron tayo dito sa mga nilinis natin. Sabi ko bahala na lang. Kung maparami nga ito sabi ko kay Mrs. ay magagamas na lang kami ng panibago at maglilinis dito sa Kaingin at maganda na nga rin na medyo marami tayong maitanim dito para sa susunod kung sakaling nga mabuhay natin ito at gumanda ang halaman dito ay marami tayong mabibigyan dito sa ating kapitbahay. Sobrang pasasalamat ko nga sa mga nagbibigay ng mga buto na pananim natin dito dahil kahit papaano naman ay hindi na natin gagastusin at medyo mahal naman talaga ang bumili pa ng mga buto. O diba nakatipid na rin tayo, siguro yung budget na parang nga sa mga buto na dapat ibibili natin ay gagamitin na lang natin sa pambili ng mga fertilizer na gagamitin natin at sa iba pa natin kakailanganin dito. Pagkatapos ko nga mailagay ang mga buto ng kalabasa sa isang tray ay nag-start na rin ako dito sa paglalagay ng mga okra. O sinong favorite din ito? Ito talaga yung mga gulay na hindi nawawala pag namamalengke kami ni Mrs. Simpleng-simple nga lang din itong lutuin, pwedeng prito or panglahok sa mga sinigang. Nakakatuwa naman na magkakaroon na tayo dito sa ating Kaingin. Inilipat ko na nga rin itong mga seedling tray dito sa may ilalim ng puno para medyo malilim naman at kung ipagpapatuloy natin to ay hindi naman masyadong mainit sa paglalagay natin. First time ko nga lang din makakita ng buto ng singkang. Kalintulad nga lang din pala ito ng buto ng mga petchay at nakakatuwa naman na ito palang kinakain ko napakasarap pag nilahok sa mga nilaga ay ito pala ang itsura ng buto nila. Medyo maliliit nga rin ang buto na to kaya ang ginawa ko kada butas naglalagay na lang ako ng 2, 3 at bahala na nga lang pagka medyo lumaki nga ito at saka na lang natin ililipat direkta sa lupa. First time ko nga lang din gumamit ng seedling tray dito dahil madalas pagka mga buto naman ay dinedirekta ko na lang sa lupa dahil nga medyo marami nga ang langgam dito sa Kaingin. Nag-aalala nga ako na pagka dinirekta natin to sa lupa ay maubos na lang ng mga langgam. Habang ginagawa ko nga ito ay talagang excite naman ako sa kalalabasan nitong ating pagtatanim. Marami-rami na rin ang nailalagay ko sa seedling tray kaya naalala ko nga itong pang-spray at nakita ko nga itong mga mangustin na naglalakihan na rin at talagang ang puno nito ay hitik na hitik sa bunga. Kumakain ka rin ba nito? Napakasustansya naman talaga ng prutas na ito. Pag nga may nauunang nahihinog dito ay talagang kanya-kanya na lang kaming pitasan at sungkit dito sa puno. Napanood mo rin ba yung video na upload natin kahapon? Ito nga nakakatuwa nga yung kwento ni Ate Jennifer na may dumating na lang daw sa kanya basta-basta ng buto na hindi naman namin mawari kung anong klaseng halaman ito. Sabi ko na nga lang malalaman na nga lang din pag naitanim na natin ito. Abay katulad nga rin naman ng buto ng mga petchay kaya sabi ko nga susubukan namin kung mabubuhay. May ganun pala talaga no kahit hindi ka nag-order sa Shopee may basta-basta na lang darating sa inyo. Sino nakaka-relate sa iyo dito? Ito na rin pala yung pipino na galing kay Ate Jennifer o nakakatuwa lang na meron na rin tayo dito sa Kaingin at ito naman talaga ang favorite na favorite ni Natnat at talaga naman pagka meron kang ganito siya na lang magkukusa, yayadyaring, gagawin na juice at yung iba naman minumukbang na lang kahit may balat pa. Nakakatanggal talaga ng stress. Alam mo yung mga bagay na iniisip natin pag wala tayong ginagawa dito puro excitement na lang yung ating iisipin at ating gagawin. Nakakatanggal talaga ng stress ang mga gantong gawain. Kayo rin ba pag nasa mga bukid at ganito yung mga
ginagawa mo at abalang-abala ka ay nawawala ang iyong stress. Dito naman ang nilalagay ko ay mga buto ng labanos. First time ko nga lang din makakita ng gantong buto. Medyo malalaki nga lang siya ng konti kumpara dun sa mga petchay at bawat butas pa isa-isa na nga lang din ang nilagay ko dito dahil medyo malaki nga ito at paniguradong hiwalay-hiwalay lang din naman natin kapag lumaki na at kailangan na nating ilagay sa mga plat. Muntik ko na nga din makalimutan itong mga petchay na marami-rami din sa plastic at sabi nga ni Ate Jennifer ay sana lang daw ay tumubo pa ito dahil medyo na-stuck nga ito sa kanilang bahay. Medyo pino nga rin ang buto nito kaya ang ginawa ko bawat butas naglagay na ako nito ng 3, 4 at bahala na nga lang kung ito ay medyo lumaki na at paglilipat na lang natin hiwalay-hiwalayin. Ito nga rin ay isa sa buto na talagang gustong-gusto rin ng mga langgam kaya naisipan ko ay lagay na lang sa seedling tray. Aba, tingnan nyo nga itong dalawang alaga nating pusa ay marunong na talagang sumunod dito at marunong na ring tumawid ng solo nila. Medyo matatapos na nga rin ako dito at malapit na rin naman ang pananghalian. Sabi ni Mrs. dito na lang daw kami sa kainging kakain at magluluto na nga lang daw siya ng pritong tilapia at ilalahok sa ginisang talbos ng kamote. O, sinong favorite nito? Nakakatuwa nga na kahit papaano naman ay may napipitas na rin tayo dito sa mga natanim namin ito bago magtag-ulan. Ito nga rin ang kagandahan pag may sarili tayong tanim ng mga gulay. Anytime nga na magustuhan natin kumuha ng mga panglahok ay pipili ka na lang sa paligid ng mga tanim mong gulay. Bukod nga sa sariwa ay masustansya pa at alam mo talagang malinis ang pinanggalingan. Naku, mapaparami na naman ang kain natin ito tapos nasa kagubatan ka pa at naririnig mo pa ang nguni ng mga ibon at lagas-lags ng sapa ay talaga namang enjoy na enjoy at nakaka-relax din naman habang nananangalian. Shoutout ko na rin yung mga nag-comment do sa mga nakaraang video natin. Shoutout kay Rodel Villasino, taga Quezon City. Shoutout kay Tito Mac from Canada. Shoutout din kay Ma'am Elvira Sambahon from Manila. Shoutout din kay Maring Juliana Nosotros from Batangas. Shoutout kay Kuya Aris Pastor P. de Revilla na nasa Bulacan. At kung gusto mo rin ma-shoutout sa susunod na video, mag-comment ka lang dyan sa baba at ilagay mo na rin ang iyong location para malaman natin kung saan nakakabot ang mga videos natin. Maraming salamat! Nakakatuwa talaga ang kaswitan nitong alaga nating pusa. Sinimulan ko na nga rin ang pagtatanim nitong pinya. Dito ko na nga lang din nilagay sa may tawiran. Ewan ko ba, natutuwa talaga ako sa vibes ng pinya. Nakikita ko kasi pag may silver medyo attractive at pag may bunga nga ito ay talagang magiging design na rin dito sa magiging daan. Sinundo ko na rin silang magina dito sa kabilang sapa at daladala nga itong kanyang niluto ng aming pananghalian at itong dalawang pusa naman talaga ay nagsusundo rin sa kanila. Sanay na talaga sila dito sa pagtawid. Napapansin ko nga itong mga pusa pag naandito sa kaingin ay talagang agresibong-agresibo. Iba yung vibes nila pag nasa bahay, medyo akala mo may sakit, medyo malamlam at talaga naman pag naandito ay talagang naghahagaran pa at kung ano-ano ang mga kinukutkot nila dito sa gubat. O paano, kakain muna tayo. Yun nga lang, wala pa rin tayo ditong mesa kaya nagtiyaga na lang kami dito sa lapag at sa susunod nga sana makagawa na rin tayo ng mesa dito para kung magluluto man tayo at kung may dala tayong pagkain ay meron nga tayong papatungan. O paano, ilabas na ang kanin na tulam at sabay-sabay na tayong kumain. O paano, hanggang dito na lang, baka hindi ka pa nakapag-follow. Kung mahilig ka sa ganitong klase ng content ay paki-consider, pa-like and share na rin. Maraming salamat. Ingat, bye-bye, God bless.